Hanggang ngayon ay marami pa rin sa atin na may mga kaanak o kaibigan sa Japan na hindi natin makontak. Baka makatulong ang web-based People Finder namin sa GMA News Online. Ginawa namin ito noong Biyernes, ilang oras matapos ang kalamidad. Ito po yung form kung saan maaari niyong ipaabot sa kinaukulan ng impormasyon kaugnay sa hinahanap niyong mahal sa buhay. Pwede rin itong gamitin ng ating mga kababayan sa Japan para ipaalam sa mga kamag-anak nila rito ang kanilang kalagayan roon. Kailangan nyo lang ilagay ang pangalan ng OFW, current address o location sa Japan at status o pinaka-latest na kalagayan kung saan man siya naroon. So ito po yung People Finder. Kung scroll down nyo, may hihingin na mga impormasyon tulad ng I'm a Filipino in Japan or I'm looking for a missing Filipino in Japan. At mahigit 2,000 na po ang naglagay ng kanilang mga impormasyon dito sa aming form. Tulad na lang ni Evangeline Nomura, nasa Tokyo raw siya at maayos naman ang kanyang kalagayan. So hindi puro bad news ang inilalabas namin dito. Minsan may mga words of comfort or assurance na okay naman sila doon sa Japan para sa mga kamag-anak nila dito na hindi nila makontak. Si Perla Baba naman nasa Shihyugo, Japan, wala raw silang kuryente at telepono pero nakakapag-internet sila gamit ang kanilang iPhone. Kaya baka pwede niyong kontakin sa pamamagitan ng Facebook o email. Pumunta lang po kayo sa www.gmanews.tv/PinoyFinder para malaman ang kalagayan ng inyong mahal sa buhay o ilagay ang inyong desire na malaman kung naasan na sila at kung ano na yung kalagayan nila. Alamin po natin ang latest tweets on the go ng reporters at personalities. Ayon kay Manny Pacquiao, just arrived here in Baguio for serious training. I love it. Thanks to everyone for the support. You're my inspiration. Ang tweet naman ni pop music star Katy Perry, imagine if we all texted Red Cross to 90999, we'd have raised over $60 million for Japan relief. Be the change you want to see. Be. At ang sabi naman ng ating GMA News reporter na si Jamsi Sante, at NBI Flag Raising Rights, Chief Justice Corona says the Supreme Court is one with the NBI in the pursuit of justice. Sundan ninyo lang ang kanilang Twitter accounts para malaman ang latest saan man sa mundo. 6 ang nasawi matapos matupok ang isang bahay sa Quezon City. May news to go, si Oscar Oida. Sa kuwang ito, nakasama namin si Michael Fahatin na nagkataong napadaan sa lugar kasi simula pa lamang ang sunog na nooy lumalaman sa bahay na ito sa Marunong Street, Barangay Central, Quezon City. Mapapansin na mabilis na pagkalat ng apoy. Ayon sa mga kapitbahay, nag-umpisa ang sunog na kung hindi sa van ay sa SUV na parehong nakaparada sa may garahe ng naturang bahay. Nung ako nagising, around 3 o'clock, dinig ko nasisigawan yung mga katulong. Dalawang mga kapatid na katulong niya. Meron nga narinig na nagsisigawan? Oo, sisigawan, humihigaw tulong. When I woke up, I opened the window, nakita ko yung van nila nasunog. Ang umpisa na sunog yung van. Siguro electrical, bago umakit sa taas. Sa bilis raw ng pagkalat ng apoy, imposible raw na nakalabas ang kahit sinong nasa loob nito. Ang main door at ang fire exit sa pangalawang palapag, parehong naharangan ng apoy. Paano sila makakalabas? Yung van na nasusunod nakaharang. Yung sahig niya kasi kahoy, kaya mabilis ding maglagablab, very light materials. Lumipas ang 1 oras, ganap rin naapula ang sunog na umabot sa 3 alarma. Pero dito na kumpirma ang pinangangambahan ng lahat. Patay ang lahat ng 6 na taong nakatira sa nasunog na bahay. Kinilala sila ng kanilang mga kaanak. Ang mga nasawi ay sina Dr. Elson Cedilla, Dr. Susan Cedilla, ang mga anak nilang sina Patricia at Jamila Nicole na pawang mga college student, at ang mga kasambahay na sina Ana at Lenlen De Leon. Sa ngayon, abala ang mga arson investigators sa pagtukoy sa tunay na dahilan ng sunog.
Oscar Oida, on the go. Maagang gumising si pambansang kamao Manny Pacquiao para sa unang araw ng kanyang high-altitude training. Bahagi yan ng paghahanda sa nalalapit niyang laban kay Sugar Shane Mosley sa Mayo. Mula sa Baguio City, may news to go si James Velasquez. Live, James! Yes, Howie, masiglang nagsanay si pambansa kamao Manny Pacquiao sa Burnham Park sa unang araw ng kanyang 3-week high-altitude training dito sa Baguio City. Di alintana ng 14-degree temperature sa Baguio, ganado sumabak sa training si Manny Pacquiao. Mapa-jogging man ng 5 round o daan-daang abdominal crunches pampatibay ng katawan, ginawa lahat ni Pacman. Tulad ng pound-for-pound king, bigating boksingero raw ang makakalabang si dating world champion Sugar Shane Mosley. Malakas, mabilis at walang takot raw itong makipagsabayan sa suntukan. Ito raw ang inspirasyon ni Manny para paghandaan ng gustong kalaban. Maliban sa tindi ng kamao at tibay ng katawan, dating kampiyon rin daw si Mosley na di basta-basta sumusuko sa laban. Sa unang linggo dito sa Baguio, tututukan muna ni Strength and Conditioning Coach Alex Ariza ang kondisyon at resistensya ng pambansa kamao. Light workouts daw muna ang gagawin at unti-unting patitindihin ang mga pagsasanay sa mga susunod na linggo. Utak, puso, and then disiplina, hard work. Kailangan paghandaan natin mabuti, hindi tayo magkumpiyansa. At Howie, mamaya ay sa gym naman sasabak si Manny Pacquiao para magpawis kasama si Coach Freddie Roach at ang head trainer na si Buboy Fernandez. Yan ang news to go mula sa Baguio City. Balik sa inyo. Maraming salamat, James Velasquez. Samantala, humanda na po kayo para sa mga bagong reyna ng kalsada. Matapos kasi ang 2 linggo, kabilang na ang 13 nais maging MMDA Lady Bus Drivers sa graduates ng TESDA sa taong 2011. May news to go si Rida Reyes. Rida. Para mula ngayong araw ay formal lang matatawag na mga lisensyadong professional bus drivers ang 13 kababaihan na sumailalim sa training ng MMDA at ng TESDA. Kanina nga ay nagsipag-graduate na ang unang batch ng MMDA Lady Drivers matapos na pumasa sa masusing training ng TESDA sa loob ng 2 linggo. Dumalo sa pagtitipon sina MMDA Chair Francis Tolentino at TESDA Director General Joel Villanueva na siyang nag-abot ng NC3 o yung National Certificate. Para itong NC3 ay yung nagpapatunay na mula sa araw na ito, maaari na raw silang magtrabaho bilang mga drivers ng bus, kundi maging mga trailer truck. Present din ang 3 bus companies na tumanggap sa mga lady drivers bilang kanilang mga empleyado. Umaasa ng MMDA test na sa pagdating ng mga lady drivers ay mas luluwag na raw ang daloy ng trapiko at mas maiwasan na nga itong mga aksidente sa kalsada. At live na rito sa Makati, ako si Rida Reyes, on the go. Maraming salamat, Rida Reyes. Matapos po ang mahigit 1 dekada, magkaka-baby girl na sa wakas sina David at Victoria Beckham. Mismong si David ang nag-anunsyo ng magandang balita nung Biyernes at mula noon hindi na tinantanan ng paparazzi si Victoria para makakuha ng karagdagang impormasyon. May 3 anak na lalaki na ang 2, ipapanganak naman ang kanilang baby girl sa Hulyo. Lumabas na po ang ikalawang single mula sa posthumous album ng King of Pop na si Michael Jackson at yan ang kantang Hollywood Night. Sa music video na iyan, makikita ang isang babaeng nag-ala Michael Jackson sa paghataw sa dance floor. Ayon sa producer nito, tungkol daw kasi ang kantang ito sa hirap na pinagdaanan ng isang female Hollywood celebrity bago niya maabot ang kasikatan. Batay raw ito sa totoong kwento pero hindi naman ito pinangalanan kung sino siya. Susunod, patuloy ang paghihirap ng mga Hapon sa trahedyang dulot ng tsunami at lindol. Pero ano nga ba ang magagawa ng bawat isa sa atin para kahit sa simpleng paraan ay makatulong tayo sa kanilang pagbangon? Alamin ang sagot ng ating online followers. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.